why to Jesus Christ we must all bow down and declare Him Lord of all. And very, very appropriate given that we are in the Christmas season right now, and a lot of people just wants to go through the season. Now, it's all about shopping, partying, having good vacation or relaxation. But in reality, Christmas is never about those things, but it is about the Lord, as we have tackled last week. But today, mas maintindihan natin bakit kailangan tayong mag-surrender. Bakit tayo kailangan lumuhod at mag-confess na tayong lahat ay dapat sumamba sa ating Panginoong Jesus. Bakit natin siya kailangan i-worship? Bakit natin siya kailangan sambahin? Mas maintindihan natin yan today. Bakit kailangan natin siyang gawin? Sapagkat bilang mga anak ng Diyos, bilang kanyang mga nilikha, there are things that we were created for. And there are things that the reason why we are here. We have a very purpose, kapatid, na kailangan natin bilang mga anak niya na ating i-accomplish. So para mas maintindihan natin, let us check yung salita ng ating Panginoon dito. In Ecclesiastes 3:11 in the Christian Standard Bible, it says, He has made everything appropriate in its time. He has also put eternity in their hearts. But no one can discover the work of God has done from the beginning to the end. So when you look at it, ang ating Panginoon, we call Him Lord. And sa mga ibang tao, parang sabi nga nila, alamat lang daw ang Diyos. Hindi raw totoo ang Diyos. Ito isang kalokohan or likhang isip lamang. Ito yung isang paboritong salita, lalo sa mga social media platforms, no? Sa mga atheists. They're always saying na likhang isip ang Diyos. A creation of our own imagination or fiction. But the Lord is expressing to us, right in this verse, na sinasabi niya sa atin, na nung tayo kinarate niya, nilagyan niya na tayo ng eternity in our hearts. That longing, kapatid, na may parang kulang, may parang kang laging hinahanap sa buhay mo, na parang hindi ka kompleto. Di ba? Bilang mga tao, lagi tayo nangangarap, may mga gusto tayong magawa sa ating buhay, may mga tayong gusto marating, and pag mayroon tayong na-achieve sa buhay natin, it's as if parang hindi pa rin kompleto. May kulang pa rin, may hinahanap ka pa rin. You know what is lacking in most of us? It is God Himself. Because most of us do not have God in our hearts, in our lives. And this is one verse that is testifying to that truth na pinapakita sa atin ng ating Panginoon na siya mismo. Kaya hindi tayo pwedeng tumanggi na pag tayo nawala sa mundo na to, tayo namatay, kapatid. Pag tayo humarap na sa ating Panginoon, sasabihin mo sa Kanya, ay hindi kita kilala kasi sa aming tribo, sa aming grupo, walang nabanggit na Diyos. Hindi namin kilala ang Diyos. Sapagkat sa simula pa lamang na kinarate ng ating Panginoon, nilagyan niya na sa puso mo na something that is missing, that you will look for something and someone that is God Himself. And sabi dito, but no one can discover the work of God, the work God has done from beginning to end. So, may mga bagay na nilihim sa atin ng ating Panginoon. May mga bagay na hindi natin alam. Pero pinapadiscover sa atin ng ating Panginoon through His relationship with us, kapag tayo po ay kumilala sa Kanya. Mas maiintindihan natin kung sino ang ating Panginoon na buhay kapag kinilala natin siya sa ating buhay. Bakit? Kasi mga kapatid, we were created as worshipers. Tayo po ay kinarate ng ating Panginoon para sa Kanya ay sumamba. Hindi ka kinarate ng Panginoon para lang umupo, para tumayo, para magtrabaho, at pagkatapos na ikaw ay nabuhay ng less than 100 years, ay magpapahinga ka na lang. Okay na. No. It's not about our achievements, our dreams, our goals. Yes, God is respecting and honoring our dreams, our goals in life. But the very important thing that we have to understand, kapatid, ay we were created to be worshipers. So nilagyan ng Lord tayo sa ating puso na tayo maging worshiper sa Kanya. Kaya siya ay Lord ng ating buhay. Siya ay Diyos. Siya ay dapat natin sambahin. That's why, kumbaga, kailangan tayong lahat mag-bow down sa Kanya at kailangan tayong mag-confess, mag-declare na siya ang Lord ng lahat ng Kanyang mga nilalang. Wala nang hihigit pa sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Continuing, in Philippians 2:10-11, in the NET version, it says, so that at the name of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So malino sinasabi dito, ang authority sa buong mundo,
sa buong kalawakan, buong universe, in every other place na meron, in heavens and on earth, ang authority ay nasa ating Panginoong Jesus. Diba? In heaven, malinaw. And on earth, lahat. Lahat ng anghel, lahat ng mga nilalang ng Diyos ay under sa Kanya. So everyone will bow down. Even if hindi mo nare-recognize ang ating Panginoon. Galit ka man sa Kanya, kung ano-ano man ang sinasabi mo sa Kanya. Hindi mo siya kinikilala. No? Tulad nung last week, may mga dark elements na umatake sa ating fellowship. But God did not allow it to continue. Because God is Lord of all. Every tongue will confess and every knee will bow to the Lord Jesus Christ. Wala pa makakapili sa ating Panginoong Jesus. Because glory belongs to our Lord our God, kapatid. So one thing that we have to understand ay the enemy has a plan. So kung hindi mo kikilalanin ng ating Panginoon Diyos, it is not to the detriment of our Lord. Hindi yung problema o kawalan sa ating Panginoon, kapatid. Ito'y kawalan sa iyo, sa atin, kapag hindi natin siya kinilala, sapagkat meron tayong kaaway. There is an enemy who has a plan to destroy, to kill, to steal, and to destroy. Ito ang kanyang plano. That's why kapag lalo na pag Christmas celebrations, right now in December, imbis na nakafocus ka sa Panginoon Diyos na siyang may tunay na may halaga, nakafocus ka dun sa regalo, sa season, sino yung re-regaluhan mo, paano ka bibili ng regalo, kasi wala ka ng pambili ng regalo, wala kang pamasahe papunta sa pupuntahan mo, di ba? So much stress, so much trouble thinking about worldly things. When the most important one is Jesus Christ Himself, na dahilan kung bakit ka nagse-celebrate ng Christmas. But the enemy is trying to take us away from the thought na dapat natin isipin ng ating Panginoon. Masyado niya tayong ginagawang busy. Kaya pag napuno na ng sale ang Christmas mall, yung mga malls natin, diba? Pag nagkaroon na ng Christmas holidays, punong-puno na may 60% off, 50% off, yun, mga ganun, diba? Talagang nagkakatao-gaga tayo, hindi natin alam kung saan pupunta. Nagmamadali, ubos agad ng sweldo. Ganun. Kasi, gigil na gigil sa mga sale. Diba? It's all about getting the best out of every transaction. But our God is not about transactions. He is about worship, and that is our very purpose, kapatid. That's one thing that we have to understand. We have an enemy, and he does not bow down to the Lord. Right now, he wants to attack. Kaya nga siya pinalaya sa heavens, di ba? Si Satan. Because he cannot accept na merong mas mataas sa kanya. So siya pinatalsik doon ng ating Panginoon. Pero sinasabi dito, every knee will bow down. So kahit hindi niya nare-recognize ang ating Panginoon ngayon, He will. Definitely. Nagsisinungaling lamang siya sa kanyang sarili kasi alam niya that he is already defeated. Kilala niya ang kanyang sarili. Alam niya talo na siya. So, alam niyo yung mga, minsan di ba nakaka-encounter tayo na talo na pero nangaasar pa. Ganun. Nangaasar siya kasi alam niya talo na siya. Maghanap siya ng pwede niya isama papunta sa impyerno. Para hindi siya malungkot doon. Hindi na siya mag-isa. Meron siya kadamay. Di ba? Ganoon ang kanyang ugali. Sore loser, kumbaga. But God is a victorious God and He requires worship. So kapatid, dalawa lang ang worship natin sa ating buhay. Pag hindi mo worship ang Panginoon, you are worshiping someone else. So tanong kapatid sa atin, sino ang ating worship? Sino ang ating sinasamba? Kung kanina binanggit natin dito sa New Testament, bago ito binanggit sa New Testament, ay binanggit mo ito sa Old Testament ni Prophet Isaiah. No? Sabi rito, turn to me and be saved, all you ends of the earth. For I am God and there is no other. By myself I have sworn, my mouth has uttered in all integrity a word that will not be revoked. Before me every knee will bow, by me every tongue will swear. Malinaw dito. He is declaring God Himself. Kaya nung binanggit ito ni Jesus Christ para sa Kanya, malinaw that this is a declaration that He is God. Kaya may mga iba mga nagsasabi na hindi siya Diyos. Nagkakamali po tayo. Malinaw na bago sabihin sa Philippians, binanggit muna sa Isaiah. Basahin po natin ang ating Biblia. So hindi po tayo maloloko. Sapagkat pag tayo ay nagpaloko, ang nangloko sa atin ay ang kaaway. Hindi po yung maling simbahan or iglesia na pinuntahan natin.
Hindi po yung maling iglesia, kundi si Satanas mismo ang nagdala sa atin sa kamalian. So dapat alam natin kung sino ang ating sinasamba. That's why you must know that Jesus Christ is the Lord. Hindi po siya sino lamang or tao lamang. Sabi nila tao lang, hindi siya tao. Naging tao siya para sa ating lahat. But He is God, kapatid. That's the importance of your Christmas season. When we talk about Christmas, when you eat during Christmas, when you greet someone during Christmas, when you forgive and forget the sins of other people, pag Christmas na, pag Pasko na, nagpapatawad ka. Bago mo isipin yung kapatid, isipin mo muna ang dahilan bakit mo sineselebrate ang Christmas mo. Yun ang ating Panginoong Jesus. At siya ay iyong Diyos. Siya ay dapat mong sambahin at pasalamatan sapagkat nagpunta siya sa mundo na to para sa ating lahat. He is God and there is no other. Yan, dapat kapatid malinaw sa atin dapat lahat yan. Nung bumunta po ang ating Panginoon dito as a baby, nung nagkatawang tao siya sa lupa, di ba? Pumunta siya rito through Mary, sa tulong ni Mary na isa pong katulad natin na tao, pero ginamit ng Panginoon, blessed. She was blessed to be the vessel of the Lord during that time. Ginamit siya natin Panginoon. When Christ came upon this world through Mary, ito po nangyari. When Christ came into the world, those that were for Him and those who were against Him were clearly marked. Minarkahan na, alam na kung sino yung sa Kanya at yung hindi sa Kanya. Alam na ng Panginoon yun. Pinapakita sa atin ng Panginoon yung example, sino ba sa Kanya at hindi sa Kanya. Hiniwalay na ng Panginoon yung sa Kanya at hindi sa Kanya. Why? Kasi lantaran na yung pinagbigyan ng mga mensahe niya nung siya po ay dumating sa lupa na to ay pinahayag. Isinulat po yung sa Bible. Di ba kung when you are celebrating Christmas, alam mo, mga Christmas parties, minsan may mga decoration, di ba yung manger. Sa manger, doon sa sabsaba na tinatawag, meron pong pumunta ron. Sino yung mga unang pumunta ron? Yun yung na-discuss natin last week. If you remember, yung mga shepherds at yung mga magi's. Hindi po yung magi, hindi po yun yung noodles. Magi, yan po yung mga wise men. Hindi rin po sila three kings, hindi po sila hari, mali po yun. Sila po ay mga matatalinong tao from the east, eastern part of the Middle East. So, nung dumating, yung mga shepherd and then yung mga magi's. What were they to do there in that place? Para sambahin ng ating Panginoon. But there were another group, yung group na ayaw sa Panginoon. So, nung dineclare naman, dito na yung baby, yung Mesias, yung tagapagligtas ng sangkatauhan, merong nag-reject agad. Sino yung mga yun? Yung mga Pharisees. They talked about the prophecy, binanggit nila ang propesya na merong dumating na Messiah, pero hindi nila na-recognize yung baby na dumating. Pati yung hari, si Herodes. Nung nalaman niya, sige, sabihin niyo sa akin, para ako din ay magbigay pugay sa hari na yan. Pero totoo, sa isip niya, sa puso niya, merong lumabas na hari, na baby, papatayin ko yun. I will kill that baby because I'm the only one who's supposed to be the king. Hindi niya naisip na yung gusto niyang patayin ay yung Diyos na nagkatawang tao. So there was a delineation, a separation between two parties. The righteous party, the ones that are for the Lord, and the ones that are not for God. The shepherds, the magi's, the parents actually of Jesus Christ, the human parents, Mary and Joseph, and sa kabila, yung mga nagre-reject sa ating Panginoon. So malinaw dito, kapatid, that there are those who bow down to Christ and those who do not bow down to the Lord. Let us read Matthew 2:1-2 in the NET version. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, in the time of King Herod, wise men from the east came to Jerusalem, saying, "Where is the one who is born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him." So ito lagi na tatandaan natin na keyword dito. Nung dumating yung mga wise men, yung magi's, yung three magi's, hindi po sila pumunta lamang para magbatsyag, para tumingtingin, makibalita, sino ba yung baby na yan. No. When they came into that place, the very thing that they declared was to worship. They wanted to see the baby, to worship the baby. At yung mga binigay nila, yung gold, yung frankincense, tsaka myrrh, these were the most of the, kumbaga, unique and very special items na binigay nila para sa ating Panginoon. Mamahalin talaga yun, sobrang
kumbaga sa first class, primera klase. Yung binigay nilang item sa ating Panginoong Hesus. Knowing that He's a baby sa sabsaban, hindi nila inisip yun. Ang inisip nila, gusto nila sumamba. So yun kapatid, ang tanong sa atin, tayo ba ay nandun sa crowd na hindi sumasamba sa ating Panginoon? Or tayo ay nandun sa crowd na sumasamba sa ating Panginoon Diyos? So kapatid, we must choose whom we will serve. Is it the enemy or is it the Lord our God, Jesus Christ? Yan ang binabanggit sa atin ating Panginoon dito because why? To Jesus Christ, we must bow down and declare that He is the Lord of all. Kapatid, He is the Lord of all. Ang tanong sa atin, is He our Lord in our lives? And now, we talk about why do we need to bow to Christ? Bakit tayo kailangan lumuhod sa Kanya? Number one, Christ came to reconcile. Pumunta po dito ang ating Panginoon para makipag-reconcile sa atin. Alam mo ba natin yung ibig sabihin ng salitang reconciliation? So, yung reconcile, yung verb ng reconciliation, ay basically para magkasundo, para magsamang muli. Naranasan niyo na ba minsan na walay kayo sa isang tao, and then nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, nagtalo kayo or something, di ba? You were somehow at war. But now, you try to mend up things, to patch up things with that person, and now you are in reconciliation. Nagkaayos na kayo. Peace na ulit kayo, di ba? So, yun ay Christ came to reconcile. Alam mo ba kapatid na tayo, through Adam, dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, tayo po ay nawalay sa ating Panginoon. So yung fellowship po na meron tayo sa ating Panginoon ay nawala ayon. Sapagkat tayong lahat ay nagkakasala na because of Adan or Adam. No? Yun po nangyari sa atin. So Christ came to reconcile. That's why kailangan mo siya tawaging Lord. Bakit kailangan mo lumuhod sa Kanya? Because if you will not accept Him, then you cannot reconcile with God. Hindi ka pwedeng lumapit sa ating Panginoon. Kaya yung mga nagpipilit na okay lang naman, mabait naman ako, tatanggapin ako ng Lord pag pumunta ako sa langit. No. You will not be accepted, kapatid. You have to have a relationship with God, with Jesus Christ, through Jesus Christ, and then you can be reconciled. Pwede ka ulit lumapit sa ating Panginoon. Walang pinagkaiba yan, kapatid, na kung hindi ka dadaan sa arbiter, sa korte, di ba? Pag nakasuhan ka, kahit sabihin mo na okay na kami nito, nagkasundo na naman kami. No. You have to have a mediator between you, either a judge or yung inyong lawyers ang makikipag-usap para pag napag-usapan na, pagpipirmahan na, okay na po. Wala na po kayong problema. Diba sa barangay may tinatawag na lupon? So magpipirma, pag nagpirma na, okay na, sige, wala na siyang kasalanan. Okay na kami doon, settled case na to. Ganito rin po sa ating Panginoon. We need to be reconciled to God through Jesus Christ. And if we do not accept Him as our Lord, kung hindi tayo magbabow down sa Kanya, kung hindi tayo luluhod sa Kanya, kapatid, kung hindi natin bibigyan buong buhay natin sa Kanya, 1% lang, no? It's impossible. That's why you need to bow down to Him. Pangalawa, Christ gives salvation to those who believe. So may libre po na binibigay na kaligtasan, buhay na walang hanggan ang ating Panginoon sa mga maniniwala at mananampalataya sa Kanya. So kung hindi ka luluhod sa Kanya, hindi mo siya kikilalaning Lord, you will not receive it. Kahit ano pa sabihin mo. Sabihin mo, si ano naman, yung tatay ko naman ay isang mataas na leader sa simbahan. Siya po ay nagdadasal para sa akin. So tanggapin niya na po ako. No. It's not enough, kapatid. Kailangan mo siya tawaging Lord, Panginoon. That's the very importance of that. So you cannot get that gift of salvation unless you believe. You have to believe in Him because He has given you that free gift, yung regalo niya para sa'yo. Regalo na lang yung kapatid, kunin na natin. Wala namang bayad. Hindi mo kailangan magbayad. So, ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, wala yung bayad. Pag may nagpapabayad sa'yo, magtanong ka na. Kapag sinabi nila, kailangan magbayad para makakilala sa Panginoon, para makarating ka sa langit. Alam niyo ba na may ganoon dati? Para makaligtas ka sa purgatorio, para makapasok ka na sa kabila, kailangan magbayad ng indulhensya. It was made for so many years noon. Ginagawa yung tradisyon ng mga nasa taas sa simbahan. Hindi po yun ang simbahan ng Diyos. Sabi nila simbahan sila ng Diyos. But they are not.
So kailangan magbayad ng indulhensya sa mataas na tao na to. Pag nagbayad ka, ipagdadasal ka raw niya, bibigyan ka niya ng susi, makakapasok ka na sa langit. Makakalagtas ka na sa purgatorio. That's not true. All we need is Jesus Christ. Wala nang mediator pang iba. Pag may nag-mediate pa sa'yo, magtanong ka na. Kasi fixer yun, kapatid. Hindi yun yung legit na transaction. No? So kailangan tignan natin mabuti yung kapatid. Una, Christ came to reconcile. Ayan. Christ came to reconcile. Gusto mo makipagbati sa atin ng ating Panginoon kasi kapatid, nasa gera tayo. Tayo ay hindi okay sa ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. So kahit isa lang kasalanan ginawa mo, nagsinungaling ka, gumawa ka ng konting kalokohan lang, may bagay na hindi ka nabanggit o may bagay kang ginawa maliit lang, pagkakamali lang, or pinag-isipan mo ng hindi maganda si brother or si sister, that's it. It's all done. You are a sinner. We are a sinner. Tayo ay nagkasalanan. We cannot go to God. We are not reconciled to Him. Pero kung ikaw kapatid ay magbabow down sa Kanya, then you have an opportunity to reconcile with Him. In Colossians 1:20 in the ASV version, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. So yan malino sinasabi ng ating Panginoon na siya po ang nagre-reconcile ng lahat ng bagay sa mundo na to sa ating Diyos. So to God the Father, through Jesus Christ, through the blood on the cross. So kailangan maniwala na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para tubusin ang buhay mo mula sa kasalanan, sa impyerno, para nakarating ka sa langit. Kapag may sabi sa iyo na hindi namatay si Jesus Christ, nag-asawa siya, nagkaroon nga siya ng maraming pamilya, naging masaya siya. That's a fairy tale. Isang malaking kasinungalingan yun ni Dan Brown. That's not true. No? But God, Jesus Christ, came to this world to reconcile to Himself all things para magkasundo tayo sa Kanya. Na hindi na tayo mawalay malayo sa Kanya, kapatid. No? Ganyan dapat tayo. And ganto yung nangyari kay Matthew. Kasi sometimes in our lives, we look at ourselves and parang ang dumi-dumi natin, wala tayong karapat na humarap sa Panginoon. Yung madalas yung blockage natin, di ba? Lalo na pag nagkasala tayo, parang minsan akala natin na hindi na tayo tatanggapin ng Panginoon. Ayoko na lumapit sa Kanya, hindi ako mag-church. Ganyan, ganon. Hindi na ako lalapit sa Panginoon, hindi na ako magpa-pray. Kasi feeling ko madumi akong tao. No. Don't do it, kapatid. Kasi mas lalo kang malalayo sa Panginoon sapagkat ang kaaway gagalaw para pahirapan ka lalo. Kapag nagkamali ka, nagkasala, humingi ka ng tawad sa Panginoon. At doon ka tumakbo sa Kanya, lumuhod ka sa Kanya, Lord, patawarin mo ako. Linisin mo ako, kailangan kita. Hindi ko kaya ito mag-isa. I need your help. Make me a better person than I am today. Lord, ini-slander nila ako. Pinagtutulungan nila ako. Lord, tulungan mo ako. Rescue me. Save me. You are my Lord. And you will be reconciled to God. Because yun ang gusto niya. Sabi ng Panginoon, sino mga malapit sa Kanya? Those with a broken and contrite heart. Yung mga wasak ang puso. Pinagdurugo ang puso mo, yung kaluluwa mo sa hirap na dinanas mo, na inapi ka, pinabayaan ka, pinagtulungan ka, di ba? Or may nangyaring hindi maganda sa buhay mo, tapos iiyak ka, lalapit ka sa Lord. So tingin mo, hindi ka maririnig ng Lord. That's not true. The Lord hears your cry. Alam niya pag tayo ay umiiyak, nalalaman ng Panginoon yun. So pag may problema, tumawag ka sa Panginoon. And God is there to listen. Ang tanong, kapatid, lumapit na ba tayo? Tumawag na ba tayo sa Kanya? So if we want to be reconciled with God the Father, we must come to know Jesus Christ first and declare Him Lord of our lives. Kailangan mo siyang tawagin Panginoon ng iyong buhay, kapatid. Si Matthew noon, isa sa mga disciples ng Panginoon na napaisip siya. Sabi ng mga tao, teka, bakit si Matthew, bakit si Mateo? Eh di ba tax collector yan? Eh sa Israel, tingin nila sa mga tax collector, magnanakaw. This is the same thing that we look at our politicians today, di ba? Pag binanggit ang politicians, ay corrupt yan, buhaya, crocodile, magnanakaw, ganyan ganon. Ganon ang tingin natin sa mga politicians, di ba? Lalo na sa bansa natin. Pahirap ng pahirap ang buhay ng mga tao, payaman ng payaman ng mga leader. So ganito po yung tingin nila kay Matthew. Naninanakaw yung tax ng mga taong bayan daw sa paningin nila.
So, nung tinawag ni Lord, si Mateo, nagulat si Matthew, ba't ako? Makasalanan akong tao. Diba? But God was showing everyone that kahit masama tayong tao, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. He is still willing to save us. Only if we will turn to Him. Tatawag ka ba sa Kanya? Lalapit ka ba sa Kanya? So ito pong si Mateo, anong ginawa niya? Iniwan niya lahat ng mga gamit niya. Pinabayaan niya lahat ng yaman niya, binitawan niya para tumakbo papunta sa ating Panginoon. Inuna niya ang Panginoon kaysa sa sarili niya. And the Lord appreciated it. The Lord knows our hearts, kapatid. May mga bagay minsan tayo hindi natin matalikuran kasi sinasamba natin. Minsan sinasamba natin yung mga bagay na meron tayo, material, or meron tayong sinasambang tao, meron tayong sinasambang bisyo or addiction. Minsan may sinasamba tayong kasalanan, ayaw natin bitawan na kasalanan. Meron minsan relasyon, maling relasyon, ayaw natin bitawan. Minsan galit, ayaw mo magpatawad. There are a lot of things in this world that we worship and not God. Imbes sa Christ ang wino-worship mo, hindi si God. Kapatid, it is high time. Bitawan mo yung mga maling bagay, bitawan natin, and go back to God. Turn to Him. Lumuhod ka sa Kanya at gagamitin niya ang buhay mo for His glory. And God will bless you. He will not forget about you. Alam niya yung mga pangarap mo. Alam niya yung mga desires mo. Alam niya yung laman ng puso mo. Yung iniiyak mo. Sa tingin mo, pababayaan ng Panginoon yan? Kaya sabi nga niya, kung yung mga taong ama, yung mga magulang, sometimes can be evil, and yet still they're blessing their kids. Diba? Tayo mga tatay, tayo mga nanay, sabi niya, kahit minsan masasama tayo, kahit yung mga anak natin nagkamali sa atin, still, i-bless natin yung mga anak natin. Diba? Parang ganun. Pero sinasabi ng Panginoon, yet even if you are evil, I will not forget about you. Kahit ma-forget ka na ng magulang mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ikaw, I will not forget about you. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. So kapatid, sa Kanya ka tumakbo. Sa Kanya tayo lumapit. Sa Kanya tayo lumuhod. We must bow down to Him. That's why Jesus Christ, we must all bow down to Him and declare Him as Lord of all. Declare Him Lord of all our lives, of all our being, of all ourselves. Kasi sometimes, may mga parte na hindi natin mabigay sa Panginoon. Ayaw natin bitawan. Bigyan mo lahat sa Lord yan. Sabi ng Lord sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang ating Panginoon. So, kumbaga, meron kang mga pangarap, meron kang mga nais, unahin mo muna siya, at kapag inuna mo siya, then later on, yung mga bagay na mas gusto mo, yung mas nais mo, ibibigay niya para sa'yo. Ganyan ang ating Panginoon. Pangalawa, Christ gives salvation to those who believe. So doon sa mga nananampalataya, doon sa mga naniniwala, ay meron siyang regalo na kaligtasan, buhay na walang hanggan, buhay sa langit. No? Kayang ibigay ng ating Panginoon sa atin. Pero kailangan mo maniwala to those who believe. So hindi yung sinabi na, ay tradisyon na kasi yun, sa kultura naman namin, lahat kami ganito religion namin, okay na yun. Dapat tignan natin, nasan sa Biblia ang salitang religion? Wala. Nasaan yan sa Bible yung salitang relihiyon? Wala. There is no mention of religion. Kaya pag may mga nagsasabi pong mga sekta dito sa ating bansa, na nagtataas sila ng kanilang bandera, ng kanilang doktrina, na kailangan mo ang aming reliyon para makapasok ka sa langit, sapagkat kami ang tunay na iglesia ng Diyos. Ang tanong ko sa kanila, anong iglesia ang sinabi ng Panginoon na nakapako siya sa krus, na kailangan na gawin ng taong nakapako, nakasama niya sa krus din, nakasama na ating Panginoon. Nung naligtas yung tao nun. Yung criminal, di ba may katabi siya? Sabi ng iba, si Hestas yata yung isa, di ba? Si Barabas siya kasi Hestas. I'm not sure with the names. I forgot. But, the thing is, yung isa doon naligtas, yung isa hindi. Yung isa nag-bow down kay Lord in spirit. Yung isa, sabi niya, kung ikaw ay Diyos, bakit ka bumaba dyan? Tulungan mo kami. Di ba? Ligtas mo rin kami, ligtas mo kami, ligtas mo sarili mo. Sabi ng isa, di ka ba nahiya sa sarili mo? Tayong lahat ay makasalanan dito. Siya walang kasalanan. Mabait siya. Panginoon, sabi niya, isama mo ako
sa iyong kaharian. Diba? Anong sabi sa kanya Jesus Christ? Ngayon din, isinasama na kita sa paraiso, sa langit. That's the very declaration of God. So meaning, may formula na sinunod doon. Ano yung formula doon? Yung tao rin na makasalanan, namin niya makasalanan siya, humingi siya ng tawad. Makasalanan siya, sabi niya, makasalanan tayong tao. Pangalawa, inamin niya na Lord si Jesus Christ. Bakit? Sinabi niya, Panginoon, isama mo ako sa iyong kaharian, knowing that Christ will die sa cross. Alam niya mamamatay si Jesus Christ sa cross. But he saw in the spirit, sa spirito. Nakita niya na hindi yung kingdom ng makamundo yung nakikita natin, yung kingdom ng ating Panginoong Hesus. Yet he believed that he is God. Di ba kapatid? So inamin niya siya makasalanan, sinabi niyang Panginoon si Jesus Christ at nanampalataya siya kay Jesus Christ. He believed that he can go to heaven through Jesus Christ alone. Wala na siyang tinawag na, tawagin niyo si ganyan, si Master ganon, si Chief ganon, si Reverend ganon, si Father ganon. Wala na kung sino-sino pa. Direkta si Jesus Christ ang kinausap niya. And when he believed, Jesus Christ declared to him, yes, right now you are going to paradise. Pupunta ka na sa heaven. That was the promise of the Lord. Kapatid, ang tanong doon, ano pong binasang libro ng kapatid natin na yun? Meron ba siyang binasang pampleta, membership card, religion or group or organization? Meron ba silang ginawang something like an activity? Wala. That was all he needed. He believed. So kapatid, kailangan tayo manampalataya sa ating Panginoon. Kailangan tayo mag-bow down sa Kanya ng ating buhay. So when we celebrate Christmas, let us remember, kapatid, that it is for Jesus Christ, ito pong ating ginagawang celebration. Before mo isipin yung handa, dapat ba, kailangan, kulang tayo, wala tayong fruit salad, kulang tayo ng leche plan, kulang tayo ng, kailangan may lechon, di ba? Congratulations sa iyo, kapatid, may lechon ka, di ba? Kailangan meron tayong queso de bola. Si neighbor merong minsan nagkukompetensya pa, nagko-compete pa tayo, sino mas maraming handa, sino mas marami ang handa. Nakalimutan natin na sino ba yung nauna sa salitang Christmas, di ba? Christ. Christmas. Si Jesus Christ dapat ang bida, kapatid. Hindi yung handa natin, hindi celebration, hindi yung party. So let us be reminded of that, kapatid. In Romans 10:9-10, in the WEB version, that if you will confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes, resulting in righteousness, and with the mouth confession is made, resulting in salvation. Ayan. So malinaw na kailangan tayong manampalataya sa ating Panginoon. Kailangan tayong lumuhod sa Kanya, maniwala siya ang Diyos sa tagapagligtas natin. I-declare natin ang ating paniniwala sa Kanya. Dapat maniwala ka, kapatid. And sabihin ng iyong bibig na siya ang Lord ng iyong buhay. And because of that, you can get salvation. Again, we've been using Judas and Peter for the longest time as a very good example sa pananampalataya. Sapagkat pareho silang tinawag ng ating Panginoon, kapatid. Alam mo, marami sa atin ang tinawag ng ating Panginoon. Sobrang dami. Pero katulad ni Judas at ni Pedro, may magkaiba tayong direksyon. Kahit tinawag ka pa ng Panginoon, the Lord God has given you gifts, pero hindi mo ninurture yan, pinabayaan mo, tinalikuran mo ang ating Panginoon. Alam niyo ng Panginoon yun. So si Judas, nung napagsabihan siya ng Panginoon, nagkasala siya, imbis na humingi ng tawad at lumuhod sa Panginoon, anong ginawa niya? Nagpakata siya. Tinaas niya yung pride niya. So, hindi niya makayanan yung guilt niya, nagpakamatay. Imbis na inamin niya siya ay nagkasala sa ating Panginoon. No. Ang sinabi niya, hindi ko kaya to. Nagpakamatay na lang siya. Si Pedro, anong ginawa niya? Di ba? Nagpakumbaba siya sa ating Panginoon. When God chastised him, nung pinagalitan siya ng ating Panginoon, sinabi sa kanya na, o matapang ka ba, Pedro? Sabi mo, matapang ka. Pero 3 beses, ipagkakanulo mo ko, tatalikuran mo ako. You will betray me. Peter, 3 times. And after that, the rooster will crow. Titilaok ang manok. Yun nga po nangyari. At talagang grabe po yung guilt na naramdaman. Guilty po si Pedro.
Iyak siya ng iyak sapagkat naranasan niya na talikuran ng ating Panginoon. Kapatid, most of the time in our lives, nagkakamali tayo. And para din tayong si Pedro, na parang tumalikod ka sa Panginoon at you feel bad about it. But the most important thing for us to do is surrender, submit, return to God. Kung nagkamali ka, nagkasala ka, nadapa ka, tumakbo ka pabalik sa ating Panginoon. Hindi palayo. Kasi most of us, pag nagkamali tayo, nagkasala tayo, lalayo ako sa Lord. Hindi na ako mahal ni Lord. And then, hindi mo siya maramdaman. Tapos, ang daming problema dumating. Pinabayaan ako ni Lord. Ang totoo, ikaw yung nagpabaya, kapatid. Tayo ang nagpapabaya. Tayo tumatalikod sa Kanya. Never tayo tinalikod ng ating Panginoon. Tayo ang tumatalikod sa Kanya. Sa ating sariling mga pagkakamali. Kumbaga, patong-patong na kasalanan na. Patong-patong na pagkakamali. Why not change it, kapatid? Let's go back to Him. Change the course of our lives and go back and return to our Lord Jesus Christ. So that's why you must bow down to Him because He has a gift for you, yung kaligtasan na nanggagaling lamang sa Kanya, sa krus ng Kalbaryo. And our takeaway for today, na binigay sa atin ng ating Panginoon, our conclusion for today is Jesus is the Lord of all. Lord, Panginoon siya ng lahat sa atin. Wala pong kahit sinong pwede magsabi na mas mataas sa ating Panginoon. Nasabi niya, kaya kong patigilin ng mga bagyo, ang mga lindol, sapagkat ako ang anak ng Diyos. No, you are not. There's only one Son of God. The true Son of God is Jesus Christ alone. Wala na pong iba. All who rage against Him will be destroyed. Yung mga taong galit na galit sa Diyos, katulad ng mga umatake sa church nung last Sunday, they will be destroyed. If they will not accept Jesus Christ, sorry to say, you have declared punishment and justice upon yourselves. God is just and He will not be mocked by anyone. But those who worship God will be blessed. So kapatid, gusto natin doon tayo sa blessed party. Huwag tayo sa cursed party or sa destroyed party. Dapat doon tayo sa blessed. So this Christmas, all of us must remember lalo na bigyang glory ang ating Panginoon sa ating buhay. Hindi po yung ating sarili, hindi yung ating handa, hindi yung ating plano, kundi ang ating Panginoon. These are secondary things lamang. Yes, enjoy the season, enjoy the holidays. But first, worship God. Siya dapat ang iyong paniwalaan at panampalatayaan. Siya yung dapat lapitan, siya ang dapat iyong takbuhan. And the rest of the things, God will just add to our lives. In Isaiah 45:24, in the NIV version, they will say of me, in the Lord alone are deliverance and strength. All who have raged against me will come to Him and be put to shame. Ayan. So, marami pong mga taong galit sa Panginoon. Katulad po yung New World Order ngayon na pinangungunahan nila Yuval Noah Harari, nila Klaus Schwab, diba? Nila Barack Obama, nila Bill Gates. They think that they can just mock God. They think that they can just do whatever they want to do and no one can stop them. They rage. They're saying that there is no more God. We have created something like the AI that can change all things. Sabi nila, we are now in control of humanity. Through climate change and our monitoring systems, we can control and monitor everything. We have become gods upon ourselves. Sa paningin nila sila ay Diyos sa mundong ito. But no, kapatid. They will meet their end and God will expose them. God will show upon this world sino totoong Diyos ng sangkalupaan na ito. Even if they rage against God, sorry to say, they will all fall and fail. In Matthew 25:41-42 in the WEB version, then He will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. So, pinapakita po ng Panginoon dito yung delineation. There are two separate sides. The side of the righteous, yung para sa Panginoon, at yung side ng masama, dun sa mga hindi tumatanggap sa ating Panginoon. And there are those people na kahit anong gawin natin, ayaw nila sa Panginoon, di ba? Sabi ni Lord, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Yes,
God intended for the whole world to be saved. But not everyone in this world will be saved. Ilan lang, kapatid. For the road is wide, but the path is narrow. Kumbaga, kahit ano pa sabihin natin, yung dadaan natin na yan ay makipot lamang. Ilan lamang ang makakapunta. Sa pagpipiliin ng mga tao yung maluwag na lugar, yung mga masikip, ilan lang makakapunta ron. Hindi nila pipiliin ng Panginoon Diyos, no matter what we do. But our job as Christians, as believers of God, is to send them the word of the Lord, to share to them the gospel, even if they reject it. Let them know about Christ. That is our job. And let God decide kung sino yung kanya at hindi sa kanya. Sapagkat nakikita niya ang puso ng bawat isa. Kapatid, nakikita ng Lord ang puso mo. Alam niya kung nahihirapan ka na. Alam niya kung ano nangyayari sa'yo, kung malungkot ka ba, masaya ka ba, kilala ka niya. Kung inaantok ka na ba, alam niya. Kung kumakain ka ba, alam niya. Walang bagay ang pwede mong ilingid sa ating Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay hindi pwedeng ilihim sa ating Diyos. Siya ang ating Creator. Nakaranas ka na ba, kapatid, na mag-invento ng isang bagay? May ginawa ka sa, like, may niluto ka or something. Kapag ba niluto mo, pwedeng sabihin sa'yo na niluto mo na mas magaling siya sa'yo, mas malakas siya sa'yo? Hindi. You are still in control, di ba? Ganon din sa ating Panginoon. Hindi tayo pwede magmata sa ating Panginoon because He's higher than all of us combined. Hindi tayo pwede magmata sa ating Panginoon. And let us be reminded that yung gera na to, yung gulo na to, from the time of Lucifer pa, nung pinatalsik siya sa heavens, di ba? Pinatalsik siya ng ating Panginoon sapagkat nagkasala siya. Nakita niya, I am the very powerful angel. I need to be worshipped. Kasi ang ganda niyang angel eh. When the Lord God created Lucifer, he was the best, the highest form, the most beautiful angel na ginawa ng Panginoon. And dahil doon tumaas ang pride, nagkaroon ng pride si Satanas. Akala niya siya ang pinakamataas sa lahat, na feeling niya dapat sambahin din siya ng mga angels. Nagkamali siya rito, kapatid. Huwag tayong tumulad kay Satan, kay Lucifer, na nagkamali, na feeling niya napakataas niya at ayaw niya lumapit sa ating Panginoon. So wala siyang ginawa from the time of Adam to the time of Noah until our time today. Ganon din ang ginagawa niya. To kill, to steal, and destroy. We have an enemy and we must recognize that. We must not panic sapagkat meron tayong mas malakas na kakampi. Diba? So nung nagkamali si Adan, yes, nagawa ni Satan yung kanyang plano. Naloko niya si Adan. Pero tapos na ba ang labanan? No. God still gave Adam and Eve a way to come back. Diba? Through Jesus Christ. Even if nung lulupigin na ng Panginoon ang buong mundo nung time ni Noah, magkakaroon ng matinding baha, binigyan niya pa rin ng opportunity ang bawat isa na humingi ng tawad. But it was only that the family of Noah na lumapit sa Panginoon. So ganun, kapatid. There are those na hindi para sa Panginoon at meron nun talaga para sa Panginoon. And we must understand that. Last verse na ating Panginoon dito is Matthew 25:34-35 in the ESV version. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me." Kapatid, kapag tayo nagpapagal sa mundo na to, you're trying your best to serve the Lord, even if ang dami mga problema, ang dami mga troubles sa dumating, challenges, just to declare na ikaw ay anak ng Diyos, napakita sa mga tao na ako'y nananampalataya sa Panginoon. Grabe pa rin yung dinadanas mo. You still have a reward, kapatid. Wait on the Lord. Hindi nakakalimot ang ating Panginoon. And all the more this Christmas season, we must remember, no, that God is for us. Lahat ng mga pangako niya, gagawin niya, tutuparin niya. Hindi niya tayo kakaligtaan, hindi niya tayo kakalimutan. And sabi siya na nga nagsabi, di ba? I will never put you to shame. I will never leave you nor forsake you. I will uphold you with my righteous right hand. So right now, in this Christmas season, open wide ang arms ng ating Panginoon para sa atin, para tayo yakapin. Kapag tayo nagkamali sa ating Panginoon, tayo tumalikod sa Kanya, humingi tayo ng tawad. Lumapit tayo muli sa Kanya at ipapakita niya sa atin kung gaano tayo niya kamahal.
Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Mahal niya tayong lahat. The only thing that you need to do is come to Him. Come to Jesus. Give your life to Him. Mahal ka ng ating Panginoon. Yun ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa Kanya. Salamat sa Kanyang message na binigay niya sa ating lahat. Glory be to our God who has given us this wonderful message for today. So kapatid, this might be the first time that you are listening to this broadcast and hindi mo ako kilala. Hindi mo kilala ang ating Panginoong Jesus. Hindi mo rin kilala ang Ancient Doors Church. But it doesn't matter, kapatid. Sapagkat nandito ka, that by accident. The important thing is God intended for you to hear this message. And the reason why is because God has a gift for you. Meron siyang regalo para sa iyo. Ngayon lamang ay kailangan mong tanggapin ang regalo na to na meron siya para sa iyo. Ano ba yung regalo na yan? Yung regalo na yan ay buhay na walang hanggan or gift of salvation so that one day makapunta ka sa langit. Alam mo kapatid, lahat tayo ay bound to die one day. Hindi natin maiwasan na mamatay. Sapagkat bawat tao ay nabubuhay at mamamatay din. Pero pag tayo ay namatay, dalawa lang ang destinasyon mo. It's either impyerno or langit. Ngayon ang tanong, saan ka mapupunta? Alam mo ba? Sapagkat hindi natin alam, wala tayong assurance. Better yet, mas sigurado na tayo dapat tayo ay may insurance. That heaven insurance na meron sa ating Panginoong Jesus. That you will be insured ng ating Panginoon na makapunta sa langit if you will believe in Him. Na bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas, siya ay i-accept mo sa iyong buhay, mananampalataya ka sa Kanya, at ikaw ay hihingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, then magkakaroon ka ng opportunity na makapasok sa langit one day. That's only if mananampalataya ka sa Kanya. And you can start doing that by praying today. So if you want to receive that gift of salvation, kapatid, I urge you, pray with me today. Let us pray. Heavenly Father, pinupuri kita at sinasamba. Pinupuri kita at sinasamba. Panginoon, patawarin mo ako patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Tulungan mo akong magbago Tulungan mo akong magbago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At Panginoong Jesus, At Panginoong Hesus, ngayon na tinatanggap kita sa aking buhay, ngayon na tinatanggap kita sa aking buhay, ay bigyan mo ako ng kaligtasan ay bigyan mo ako ng kaligtasan at ang karapatang makasama ka sa langit at ng karapatang makasama ka sa langit balang araw. balang araw. Panginoon, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. salamat sa pag-ibig mo. Naniniwala ako sa iyo Iniwala ako sa iyo ng buong puso, ng buong puso, isip at kaluluwa. isip at kaluluwa. Salamat po. Salamat, O Lord. Ito ang aking panalangin Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. You are now a new creation. The old is gone, the new has come. And God loves you and wants to work on your life. If you want to continue working on your relationship with God, I urge you, kapatid, to reach out to us via Ancient Doors social media platforms, and we'll be more than able to help you grow with our Lord Jesus Christ.